Kailangan din po malaman natin ito at eventually ma-freeze din po ang mga assets na ito. No, kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, mababawi natin. Magandang araw mga kabayan. Mainit pa rin na pinag-uusapan at pinagdidebatehan sa Kamara at Senado ang kontrobersyal na isyu kaugnay sa nabunyag na malawakang korupsyon sa flood control project sa bansa. Matapos magpaalam at bumaba sa pwesto si dating House Speaker Martin Romualdez Jr., pero hindi pa rin nasisiyahan ang publiko sa ginawang hakbang ni Romualdez. Ayon sa netizen at ilang grupo, palabas lang daw ito ng Kamara at ng administrasyon ni PBBM. Dapat daw ay makitang nakakulong ang mastermind at hindi sapat ang magbitiw lang sa pwesto. Ayon kay BP Sara, hindi dapat hinahayaan ni PBBM na basta lang magbitiw sa pwesto at umalis ng bansa ang mga high-profile na kongresista. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Ay naman kay Navotas City Representative Toby Chanco, bakit tila tahimik pa rin hanggang ngayon si PBBM sa usapin kaugnay sa paglabas ng bansa ni Congressman Saldico. Ayon kay Chanco, dapat ay gumawa ng aksyon ang Pangulo kung paano niya mapapauwi ang kongresista dahil isa siya sa mga itinuturo ng mga kontraktor at DPWH officials na kasabwat ng mga ito sa Ghost Flood Control Projects. Hiniling din ni Chanco na kung ang rason ni Saldico ay magpapagamot lang sa Amerika, kaya nagtungo ito dito, ay dapat lang daw ay hingi ng gobyerno ni Marcos ang medical certificate nito. Ito ay para mapatunayang hindi siya nagsisinungaling at hindi niya tinakasan ang akusasyon laban sa kanya. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, diba? So dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical checkup. Yun, tinanggap na natin, hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort. Samantala, bukod sa mga kasong isinampa at isasampa pa lang sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects, ipinag-utos na ni DPWH sa Secretary Vince Dizon ang pag-freeze sa mga bank accounts at mga ari-arian ng mga ito, kasama na ang mga mamahaling yate, sports cars at mga private jets. Ayon kay Dizon, bukod sa parusang ipapato sa mga ito, dapat aniyang mabawi at maibalik sa publiko ang mga bilyones na pera na ninakaw nila. Lahat ng real properties ng ating 26 na kinasuhan. Kailangan din po malaman natin ito at eventually ma-freeze din po ang mga assets na ito. No, kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan, mababawi natin. Kahapon ay ikinagulat ng publiko at ng mga senador ang pagbubunyag ni Bryce Hernandez kung paano sila nag-iimbento ng Ghost Project. Ito ay para makagawa daw sila ng pera na paghahati-hatian nila, kasama ang mga congressman, mga kontraktor at mga DPWH engineers na pinangungunahan nitong dating DPWH Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara. Yun nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po itauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yun po kasi lisensya ko po, ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce?
Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag mo naman po rito na sinasabi ng mga kontraktor na sila po ang kausap dyan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pagsisikap ni DPWH sa Secretary Vince Dizon na i-freeze ang mga bank accounts at mga ari-arian ng mga buwaya na nagnakaw sa pera ng taong bayan, naniniwala ka ba na may maibabalik pa rito o mababawi pa kaya natin ang mga bilyones na ninakaw nila mula sa kaban ng bayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakipagpulong kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, kasama ang mga miyembro ng binuong Independent Commission for Infrastructure kahapon. Inabibilangan ito ni Nina ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. at mga kasapi ng komisyon na sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Director Rosana Fajardo. Kasama rin si ICI Special Advisor and Investigator Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tinalakay nila ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Quezon City. Nag-inspeksyon din ang mga miyembro ng ICI sa ilang flood control sites gaya ng Matalahib Creek Pump Station, Mariblo at Santa Cruz Pump Station. Tiniyak din ng mga opisyal na pag-aaralan nilang mabuti ang mga proyekto upang masigurong magagamit ng wasto ang pondo at magiging maayos ang kalidad ng infrastruktura. Inihayag dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Senado ang sistema ng kanilang hatian sa kita sa Ghost Flood Control Projects. Sa pagdinig ng Senado kahapon, nasiwalat ang modus operandi ng mga ito sa pag-iimbenta umano ng proyekto upang kumita. Ayon sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Sally Santos, pinilit umano siya ni na Bryce Hernandez na ipahiram ang kanyang lisensya para gamitin sa isang ghost project. Inamin naman ito ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Kapwa humingi ng immunity sa Senado, sina Santos at Hernandez, kapalit na mga paghahayag ng kanilang mga nalalaman. Todo tanggi naman si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na alam niya ang sinasabing modus operandi ng kanyang mga tauhan. Yun nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag mo naman po rito na sinasabi ng mga kontraktor na sila po ang kausap dyan. No objection. So, ruled na you're granted your physical protection. Yun lang po ang kailangan ninyo? Yes, Your Honor. Sige po. Senator JB. Sige po, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung ituloy natin ang inyong yung modus, yung pagkakaalam nyo dahil notorious itong first, Mr. Chair, yung first engineering district sa Bulacan. Ang kausap nyo, ang sabi nyo noon, pag sa aking pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Si Engineer Alcantara, hindi nyo po nakausap? Hindi po. So, ilan po, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Bukod po kay Wawaw, si Darcy and Anna po. Sino po?
Si Darcy and Ana. Darcy and Ana. Nako, opo, nabanggit ni Santola. Sino pa ho? Yun lang po, Your Honor. Sa inyong pagkakalam, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? Walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron. No? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit ho nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam nyo ba na yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po, syempre po, sila po yung tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, ano po sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po dun sa PL, basta tinawag na lang po nila na yung PL po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala doon sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay Engineer Alcantara, ang sabi nyo no nakarang hearing ay kayo po'y pumipirma lamang at iniasa nyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza, yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon sa inyong yung distrito. Normal situation po kasi involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project, tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-i-implement po ng project. So susunod po yung mga tao na nakapirma. Sa amin po kasi pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, inipirmahan ko na po yun. So, sino po ang talagang may alam? Aside from, sabi nyo, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po, ay talagang involved? Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po masabi po, no? Kasi sabi ko nga po nung nakaraan, na-discover ko lang po yan nung may nag-report po sa akin na certain na ang bago pong construction chief na si J.M. Ramos at si Engineer Galang po na nag-report po sa akin na di umano. Andito ba sila, Mr. Chair, si J.M. Ramos at si Engineer Galang? Secretariat? Kasi po ay ang base sa inyo pong salaysay, nalaman nyo po na nagkaroon ng ganitong mga ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba? Ni Engineer J.M. Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, sinang-ayunan po yun ni Engineer Galang po. At later po, itong huli po, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit nakapirma sila. Meron pong alleged na wala. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite J.M. Ramos and JP Mendoza? I think they are vital for para malaman po natin ang impormasyon dito sa modus na ito. Yeah. So ordered. Engineer Bryce. Mr. Chairman, I'm sorry. Is that an invitation or are we issuing show cause or Actually, subpoena because yes, invitation lang po ang binigay natin for this hearing. So we will issue a subpoena already. invitation lang po in this particular hearing. Yes. Despite the fact, Mr. Chairman, just to put on record that this person, JP Mendoza, was the one who dragged this representation's name in a... Yes, as I said, invitation lang for Yes. this hearing. So mag-i-issue tayo ng subpoena. Thank you, Mr. Thank you. Chairman. Please proceed, Senator JB. Thank you. I think very vital yung dalawa, tsaka si J.M. Ramos. Ano po ang papel talaga ni JP Mendoza dito? Engineer Bryce, kayo ba ang dalawang magkatuwang dito at kumbaga magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immunity? As a chairman, Yeah, I leave it to the members. Shall we?
Anyway, there are conditions, ano? At maliwanag yung condition. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, Lahat, wala gaya kang ng tatago. sabi ni Senator ng ating chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's clear. Senator JB. Engineer Bryce, sige, tuloy nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na BODOS? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. Mr. Chair, baka if we can also subpoena that Engineer Paul Duya. So ordered. Your Honor. Nandito siya. Please proceed. Your Honor, approve po ba yung legislative immunity? Nag-roll na. Apo, maraming salamat po. So, basta siguraduhin mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may tatanungin din ako sa iyo. Opo. Sige, ito man na siguro yung modus mo para malaman ng committee. Because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Yan nga po, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100, lampas na yan Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita. Yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag ng maayos. Pero, tanong ko, Engineer Bryce, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang, pero gagawin nyo yung proyekto eh. Ito, wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Engineer Alcantara, DE. Sabi mo, Boss Angeles, yung dating DE yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po akong binanggit na Angeles po. Sorry. Engineer Alcantara, sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan, Your Honor. Hindi, pero under oath po kayo, Engineer Alcantara, para mabawasan na nyo. Turuan nyo na kami, tulungan nyo na kami malaman ng katotohanan. Total, andyan na kayo sa ganitong posisyon, sitwasyon. Sino po buwang mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito? Whether insertion o pinayagan yung inyong modus, meron bang mas mataas opisyal ng DPWH? Meron bang legislator na yan ang sinususpetsahan? Dahil, sige po. Your Honor, pagdating po sa funding, gaya po ng sinabi ko dati, kami po ay nagsasubmit ng wishlist sa regional office po. Wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po dun sa mga insertions po ng sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon Your Honor Kasi po, gaya nga po nila Yusikati at sila Secretary, tinatanong niyo po sila dati kung sino po kasi hindi po wala po sa level. Hindi niyo alam kung sino? Sa level niyo? Yung pong regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong USEC ang sinasabi niyo may alam nito? Yung mas mataas sa inyo? Hindi po, kasi sinasabi ko po, tinatanong niyo po dati sila USEC Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor.
Dahil nung huling appear dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dala siyang dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na documented, dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, Engineer Alcantara, na may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Pagdating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Your Honor, yung pong ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JBR. Senator Erwin Tulfas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt? Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka ring alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Mr. Chair, I think this person is lying, so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, Mr. Alcantara. Your Honor, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, talaga pong wala akong alam dyan. At magpapatunay naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you.